Nako, eto na naman tayo ngayon ho at yung ating magandang hapon po sa inyong lahat. Eto po si Butch Bartolome at ako'y natutuwa dahil ang ganda ng ating paksa ngayon. How to be a voice master. Ang ating gusto ko lang ipalabas ngayon sino ba itong talagang voice master nito? Kilalanin natin at bago natin pakilala itong batang-batang ito ay nakakatuwa dahil ang dami niyang istorya, ang dami niyang pwedeng sabihin sa atin at ano nga ba talaga ang pangangalaga ng boses at ano ang kahalagahan? Paano maging negosyo ang isang boses ng isang voice master? Tignan natin to, ang isang kilalanin na natin kasi ayoko nang patagalin. Mr. Pocholo Gonzales, the voice master, come in please. Ayan, pasok na ho ang ating kaibigan. Yan. Cholo, come in. O magkakaroon ka muna ng boses na pakilala. Sige nga, mag-sample ka nga. Magandang lalaki po kayo, Sir Butch. Nako, mas maganda ka ring boses na lalaki. Isang dakilang araw po sa inyo lahat. Great day mga kaboses. Ayan. Lagi ko po sinasabi. But anyway, Cholo, pakita ko muna itong video kasi sabi na voice master, gusto kong convincing. Ito, pakita ko na natin ito. Gusto kong pakita yung maganda kasi ang ganda ng story nitong batang ito, itong ating tinatawag na akong ninong. Sige, tatawagin na kitang ina-anak. Po, Kapitan. Nakasisiguro kung wala nakasunod sa akin. Narito na ang kabayo niyo, Kapitan. Malubha na ang kalagayan ng kilusan. Lulusobin natin ang bayan sa makalawa. Pero, Kapitan, handa na ba tayo? Marami pa tayong kulang na sandata. Wala tayong laban sa kaaway. Hindi na bali. Ang katapangan at kagitingan na magdadala sa atin sa tagumpay. Kapitan, huwag pong masyadong malakas ang boses niyo. Baka may makarinig sa atin. Oo nga pala. Pasensya ka na. Medyo nadala lang ako. Kailangan ko silang maabutan. Kailangan silang manibol. Dahil ano, Kapitan? Achoo! Napapanin ako! Magpatuloy sa ating kwentuhan, Cholo, gusto ko naman pakita ang isang storya, no? Ang isang storya na parati kong sinasabi na ang storya ay tungkol sa plants turn towards the sun. Ito, marirelate nito ni Chol. At kasi, alam mo, isang Universidad Pilipinas, isang graduate ito. Ang storya po ay isang why plants turn toward the sun. Ang storya ay plants do not focus on the weeds and the predators around them. Instead, they turn to face the sun. They bathe in its rays as they concentrate on their primary objective, growing. Winston Churchill famously remarked, "You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks." How true. While it's good to be aware of life's potential pitfalls, it's important not to get distracted on our journey by things that will only weigh us down. Oh, Choy, ayan, mukhang bagay na bagay sa atin yan, no? Mga panahon ngayon. Choy, mute mo na. At gusto namin marinig ang golden voice. Sige nga, mag-sample ka muna. Mag-sample ka nga muna. Once again, sa pong dakilang araw, great day po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa aking nilong, Sir Butch, the franchising guru. Sa lahat po ng mga kaboses na nanonood sa buong Pilipinas, thank you for watching this wonderful program ni Sir Butch. Alam mo, pinapanood ko ilang beses yung script na yung drama na yun. Talagang hindi ko alam na isang tao lang pala yun. Teka, mukhang batang-bata ka pa doon, Cho. Ano ba yun? Ano po, mga 19 years old lang po ako niyan. Pinalabas yun sa sa Sineskwela po.
Kaya marami pong mga bata nung napanood uli nila yon. Parang napanood ko na yan. Ikaw po pala yon. Nakakatuwa ilan sa mga dati kong estudyante, hindi nila alam na ako po yon. Nung pinost ko uli, natuwa sila kasi kung hindi nyo naitatanong, TikToker na ako ngayon dahil kinontak ako ng TikTok. Kasi influencer Wow! daw. So hindi na ito puro sayaw lang o puro kanta. Meron na silang #learn on TikTok. Mostly mga how to become a voice artist, mga how-tos in 1 minute. So I'm producing a video every day kung paano maging voice talent or maging voice artist. Wow, yehey, yehey. Bilib ako sa'yo, bilib ako, Cho. But again, let me just siguro show them sino ba si Cholo, okay? At ito pinapakita ko kasi gusto kong pakita sa buong madla, no, na si Cho ay hindi basta-basta. Kung in other words, siya ay gumapang din, no? Yan, Cho. Ano ba ang panimula ni Mr. Cholo Gonzales? Yan. Actually, ayan, sobrang, ito pong makikita nyo dyan, yan yung nanay ko po, yung, syempre yung maganda. Yung may hawak na bata, kapatid ko yan, si Abigail. Tapos dito naman sa right side, nanay ko po kasi yung pinakapanganay. So yan yung mga kapatid niya. Siguro, mga ilang taon pa lang siya niyan. Mga 14 years old siguro or 13 years old, mga ganun po. So, how was anong childhood days na what you can remember? Ano yung mga natatandaan mo talaga, Cho? Alam nyo, kasi ako po ay pinanganak dito sa Maynila dahil sabi ng tatay ko, kapag sa Manila ka daw pinanganak, mag-iiba yung mindset mo. Kasi kumpara daw sa mga pinanganak sa probinsya, pwede mo raw sabihin na sa Manila ako pinanganak. O ganun. So, kasi nakikita niya na talagang sa Manila ako magstay. Since yung tatay ko po nagtatrabaho din sa Manila, ayun, dito niya pinanganak. Dito dinala yung nanay ko nung mga anak na. Tapos dito ako sa Perpetual Soccer sa Sampaloc, Manila pinanganak. And then binalik ako sa Maribeles. Then doon po ako lumaki, Maribeles, Bataan. Mula nung pagkapanganak, binalik ako doon. Then hanggang ako ay 15 years old. Hanggang mag-16 nung ako ay nag-Maynila na dahil nag-aral po ako sa UP Diliman. Ayun po. Wow, ang galing. So, UP Diliman. At sabi nga ng iba ikaw ay taga-UP kung ano ba sinasabi ng mga password ninyo sa mga taga-UP? Kung ikaw ay kumakain sa kasaa, ganon, or sumasakay ka sa Toki or ikot. Pag sinabi mo ikot, yung paikot po ng buong UP. Pag Toki naman, reverse, kaya tinawag na Toki. Pabalik. Tapos ako po yung nagstay sa Nara Residence Hall. Doon po talaga na hulma yung aking pakikisama sa iba't ibang klaseng tao. Kasi doon po sa Nara Residence Hall, lahat po ng klase ng lahing Pilipino nandun. Kasi isa po siyang dorm ng mga lalaki. So, Kaya may pera ka, hindi ka tatanggapin kasi titignan po yung kakayahan ng magulang mo. Kasi imagine mo, Ninong, ang bayad lang namin sa isang buwan ay 150 pesos. Yun yung aming bayad sa boarding house. Ano po siya, dorm, pero napakamura. For 150, 1996 hanggang 1999 nung nag-aral ako. So doon din po ako namulat dahil doon ako unang kumbaga nagulpe dahil sumali ako sa fraternity without my parents' knowledge kasi yun po ang isa sa pinaka talagang masasabi kong nagpabago rin ang aking buhay kasi nga dahil mga brad ko na tulungan din ako, sobrang hindi ko po kumbaga kasi sinasabi ng mga magulang wag kang sumali ng frat. Pero doon ko na-realize na kailangan mo ng fraternity lalo na sa UP dahil yun po yung talagang brotherhood na tinatawag at yun po ay ina-adapt ko hanggang ngayon sa pakikitungo ko sa aking mga tauhan, sa mga ka-member ko sa iba't ibang grupo na mas mahigit po ang tinatawag na brotherhood kaysa sa organization lang. Kasi
Ang problema po sa organisasyon, puro personal interest at need yung nangunguna. Unlike kapag galing ka sa isang fraternity, yan, nakita nyo, yan, mga brad ko yan sa frat. Mukhang Yung mga inosente ang look ni Cholo dito, ano? Kasi 17 years old po ako sumali sa frat. Talagang doon ko naranasan ng paluin ng mahigit 100 palo. Pero kumbaga yun yung nagpatibay sa akin nung bata ako, na nagpa-mature ng isipan ko. Kasi alam niyo pag nag-UP ka, ibang-iba po, hindi naman po sa kinukumpara natin sa ibang eskwelahan, pero doon sa UP madaling pumasok pero mahirap lumabas. Pero sabi na ang hirap pumasok sa UP, yun na nga yung issue. Mas madali pong pumasok sa UP kaysa lumabas dahil almost half ng mga pumapasok hindi po gumagraduate, or alam niyo yan, maraming nangyayari kasi either sa pera or nag-shift or bumagsak or maraming pwedeng So pag gumraduate ka raw ng UP, sobrang kaya mo nang humarap sa kahit sa anumang pagsubok. Ganun po yung sinabi sa akin. So talagang napatunayan ko naman. Yung mga Maroons fighting Maroons nga, hindi ba sinasabi? Lalo na sa Diliman po. Oo, so marami kayong alaala, no? I mean, I've seen a lot of broadcasters, Actually yung po. sila Jessica Soho, yung mga taga iba-ibang network. May Parang may kaibigan po brotherhood sila, no? Actually, barkada ko po si Maris Umali, yan mga nakasama ko dati. Mga tsaka yung mga director din, marami, like si Dexter Santos, siya po yung kaklase ko sa isang theater arts subject. Siya yung nag-direct ng huling El Bimbo na musical. Tsaka alam niyo Ninong, ang totoo niyan, kaya ako nag-UP, malaki utang na loob ko sa Eraserheads dahil number 1 fan ako ng E-Heads So sabi ko, pag-UP ako kasi gusto ko makita ang Eraserheads. And ang ganda, ganun lang kasimple. Wala naman po akong pakialam kung ano yan Basta ako, kasi taga-PUP po ako nung high school. So, sintang paaralan, tanglaw ka ng bayan. So, ang goal ko lang, sige, kung hindi ako makapasa, mag-PUP ako. Nakapasa po ako. So, sabi ko, gusto ko makita ang Eraserheads. So, dahil po sa fraternity na sinalihan ko, ako po yung pinag-host sa concert nila, yung launching ng Caterpillar at nag-voice over. Doon ko na-meet sila Eli Buendia, na parang alam niyo yung for a 16-year-old boy, na makita yung mga idol niya. Alam mo, parang iba yung pakiramdam. So sabi ko talagang it really changed my life. Sabi nga, pag tinatanong ako, sino yung biggest influence mo bukod sa magulang mo? And sabi ko, Eraserheads. So talagang doon na nagsimula yung karir mo talaga. But tell me, Joe, etong pinakita ko ngayon, ang ganda no? Kasi ito yung magulang mo ata. Ito yung 1979, no? Yes po. Actually, kasama ko dyan yung best friend ko, which is until now my best friend, si Christian Sanchez. Kami rin po yan, nanay niya, tsaka nanay ko. Tapos siya, yung lalaki pong nakasombrero, yan po yung best friend ko, si Christian Sanchez. Parang nakita ko na ito magkasama kayo sa occasion Parang hindi kayo po yan, entrepreneur po yan. Marami po yung mga condo units sa BGC at sila yung mga pioneer ng yung mga Airbnb. Parang sila po yung Wow. So talagang nakasama ka pala sa magagandang mga samahan, di ba? Oy nga pala, Cho, ang dami nating nanonood na. Bilib ako sa'yo, gusto ata nila makita yung ang technique ng isang voice master. Ayan, si Mike Games, Si Mike Games, isang batang-batang entrepreneur na taga Pinamalayan, Mindoro. Probinsyano, pero wow, Mr. Clineco yan. Si PJ Lanot. Kilala mo yan. Isang mentor yan. Natin yan. Isa sa mga best friend po natin yan. Especially yung mga nagsimula sa AIB training. So, nung nagsisimula pa lang din siya sa motivational talk, kasama na kami nila Ian Barcelona, Lloyd Luna. Yan, si PJ, yan ay natatandaan ko, nakasama ko yan sa Surigao Taas ang kamay. Yan, di ba PJ? Si Mean Sibayan Padrilanan, isang lady entrepreneur from Muntinlupa. Yan ang ganda ng niyan, mga
mga cellphones, okay? At maganda yung kanyang negosyo. Si Bianca Tolentino, isang KMME online graduate, first time, isang batch, isang batang-batang babae na nagpunta sa Singapore, akala niya chef siya. Pagdating sa Singapore, pinaglinis, pinaghugas ng mga kaldero. All the way na-meet niya yung kanyang dream to become an entrepreneur. Of course, si Mr. First Colonial City Ice Cream. Aba, nanonood si Mr. Bong Aspe. Of course, Sir Bong. Yan, Idol yan. yan. Paborito kong Si- yun, ice cream niya, yung sili ice cream. Oo. Of course, nagpadala, meron niyang Carmelado ice cream. Yan hindi pa natin natitikman, pero baka matikman na rin natin soon. Si Everlyn de la Cruz, Nagkikana, isa rin KMME yan, kapatid mentor me. At very successful to, no? Ang ganda niya. Yung sabi ko nga na interview natin to, Cho. Yes. Dreams shattered in Singapore, but she became an entrepreneur out of that. Lisel Salud, of course, Darren Wu Go, watching from Manila. Yan. So, again, Cho, ang gawin, ang natin, paano ka naging voice master? Yan, ito na yung mga simula ng voice master. Kilala ko itong mamang ito. Sino ito? Tatay ko po yan. Mr. Luis Gonzalez. Yan po ang greatest influencer ko sa buhay ko. Sobrang pagiging strict, tsaka straightforward, malinis. He has been with the government for the longest time at never na kahit 5 talagang merong naging municipal administrator ng Maribeles, Bataan. Wow. So, Luis Gonzalez, alam mo, Cho, pag sinabi mo Luis Gonzalez, naalala ko merong Luis Gonzalez din. Artista po yan. Oo, kala ko ikaw yun eh. Akala nga nila tatay ko talaga yon kasi tisoy daw kasi ako. Parang ano mo si Luis Gonzalez na artista kasi yung tatay mo Luis Gonzalez. Sabi ko, magkapangalan lang po yun. Pero mukhang magkahawig. Di ba? So, so ito naman, ito ano itong litratong pinapakita ko ngayon sa kanan? Ano po yan ito? sa UP. Ano po yan? UP Fair. Naalala ko, best friend ko naman siya. Yung mga yan, actually mga barkada ko po yan. Si Rudy Manaloto na ngayon ay isang fiscal sa sa Isabela. Isa na siyang fiscal doon. Si Genevieve Agtay naman to. She's one of my best friends. Tsaka si Voltaire. Tsaka sino ba itong isa? Naka-side view. So, talagang memorable yung years mo, ha? Okay, nalala ko pa po lahat yung mga yan. Sino naman tong nakaakbay ka? Medyo may Ayan. special ata ito. Yan po ay ang aking napakagandang asawa. Girlfriend yan ko ang pa lang siya noon. Actually, Ninong, hindi mo na itatanong. Childhood sweetheart ko po yan. Kasi Aba. 10 years old pa lang siya. Crush ko na siya dahil naging prinsesito at prinsesita. So, dumaan yung high school, hindi ko naman siya niligawan kasi syempre, bata pa ako noon. So, nung nag-college ako, na-meet ko siya sa barko. Kasi nung 1995, di po ba pumutok yung pinatubo nung tapos Yeah. nagkaroon ng tahar. Tapos hindi makadaan sa Pampanga. May Dahil mga- black yung di ba? May mga tao nag-ferry. So na-meet ko uli siya. So ayun, doon na uli nagsimula. I was only 18 Aba. years old when it happened. So it took me Wow. 8 years bago ko siya uli nakita. Talaga naman. So it's really a love for forevermore, di ba? Talaga mayroong forevermore. Ha? May forever. Ayan. So, ano naman ang love life ni Mr. Paano? Yan, kinuwento mo, childhood sweetheart. Kailan ka naman talagang sinagot ni ex-girlfriend? Ano naman yan, napakabilis din, mga 1 taon pa. Kasi mga nag-aaral pa po kami noon. Actually, Oo. siya lang talaga niligawan ko nung wala nang iba. Aba, Alam niyo talaga kung bakit? naman, ha? Alam niyo kung bakit? Bakit? Ako po nililigawan dati. Hindi, joke lang. Ala ka, lagot ka, Biro lang. nanonood. Anong pangalan niya? Anong pangalan ni Mrs.? Marilyn Gonzalez. Marilyn. Ako, Marilyn. Nanonood ba si Marilyn? Ako, patay kang bata ka. Meron siyang prema Yun ngayon. ang lagi kong joke doon. Salamat ka, ikaw lang niligawan ko. Bakit?
Eh, lahat sila ako niligawan. Aba, talaga naman So, pala si joke, Cholo joke ay lang yan, nahihirap. Nino. Huwag ka maniwala doon. Joke lang. At nagkaroon kayo ng ang gwapo naman nitong lalaking ito. Oh, ilang taon na ito? Yan. Anong pangalan nito? Si Patrick Gabriel Gonzalez. He's now 14. He's turning 15 ngayong August. Motivational speaker po yan. Batang motivational speaker. So, nung bata yan, lagi kong sinasama sa mga talks ko. Pinagsasalita ko kahit mga 5 minutes. So, yung mga tao, tuwan-tuwa kasi nakakapanood sila ng isang batang nagsasalita eh. So, ang nangyari, lahat ng sinasabi ko, kinokopya niya lang, sasabihin niya rin. Pero, syempre, kung ano yung sinabi ng bata, ang nakaka-amaze naman dyan, hindi yung sinabi niya. Kung hindi sino yung nagsabi. For an 8-year-old kid, saying things na sinasabi ko, nakaka-amaze talaga. So, he became the youngest motivational speaker during that time. And also, at age of 9, he has his own radio show. So, sinasama ko siya sa radio station na kung saan ako naroon. Pinagba-broadcast ko siya. Meron siyang Voice of the Children. So, yung Gen Z, he is the voice of the Generation Z. So, ngayon, kaya mas naintindihan ko siya kasi alam niyo ang bata, ang mahirap kasi sa bata, pag hindi yan nagsasalita, hindi mo makikilala. So, ngayon, pag expressive siya, ngayon kasi mga vlog na yan, nagba-vlog siya. So nakikita ko kung ano yung what's in his heart, what's in his mind. So kahit hindi ko siya kausapin na personal, alam mo na kagad yung kanyang aspiration, mga desperation niya, frustrations niya, aspiration niya, mga ganun. So yung mga bata kasi ngayon, it's not the way kung ano yung paano tayo pinalaki, paano mo pinalaki yung anak mo. Iba na talaga. Kasi ang kalaban natin dito, technology. Kahit na sabi mong wag mo silang bigyan. Kasi marami magulang na, okay, anak ko hindi ko pinag-Facebook yan. Yung anak ko hindi ko pinapahawak ng iPad yan or mga iPhone. Eh, ang katwiran ko naman dyan, pag hindi mo po pinahawak yan, pag yan nakisabay sa kanyang mga kaklase at mga mga kasabay niya, parang siya yung walang alam. Parang paano yan? Inosente. So I really don't agree with those people na pwede mong bantayan, pero wag mong i-cut yung karapatan niyang alamin o i-enjoy yung technology ngayon. Kasi at the end of the day, ang pinaka-importante naman po sa bata yung values na na-share mo sa kanya, yung prinsipyo, tsaka yung standard. Kaya yung anak ko nung pagkausap mo yan, akala mo laking Amerika pag nag-Ingles. Pero pag nag-Tagalog yan, sobrang Pinoy na Pinoy. So, hindi ko yun inalis sa kanya kasi nakikita ko yung future na kapag mahusay talaga sa English ang bata, mas kaya niyang intindihin lahat ng mga kaalaman. Kasi most of the information, data, ideas, concept are in English. So, even yung mga movies, kapag nagsalita, minsan hindi ko naintindihan eh. Siya na-absorb niya kagad. Even yung mga kanta, rap, mga music. Ang galing mo naman, naintindihan mo yan. Alam mo, napagkamalan ko nga. Minsan nakita ko yung post. Sabi ko, bunsong kapatid ata ito ni Cho. No? Yung pala anak mo. Talagang mukhang another idol na naman ito. O sabi ron ni Bong Aspe, hoy, good afternoon mga idol. Hoy, good afternoon po. No? At eto, paano naman si Mr. Cho nag-develop ng skill on becoming a voice master? Yan. Paano mo na-achieve yun, Cho? Kasi nung bata ako, wala kaming ibang means of entertainment maliban sa radyo. So tuwing gabi, kapag natutulog na, nakikinig kami ng radio drama, yung Gabi ng Lagim, 24 oras, mga Negra Bandida nung araw, yung mga ganyan. So unknowingly, habang nakikinig ako, ginagaya ko po yung naririnig ko. Halimbawa, yung Gabi ng Lagim, sabi niya, isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Ha? Lolo Tasyo, pasensya na. Ang sarap kasi maglaro sa puno eh. Ay naman, sabi ko sa iyo, apo huwag kayo maglaro dyan. Yan tuloy, ginabi tayo. Ha? Lolo, may monster! Kakainin ko kayo! Lolo, tulungan mo ako! Bilisan mo, tumakbo na tayo. Ayan. So yun, ginagaya ko siya. Ay, galing. Ang galing naman ni Boy. So, Talagang, how do you do that? I mean, ito ba skill? Ito ba art? Kasi alam ko nagtuturo ka ngayon no, Cho? ako naniniwala po ako, lahat ng taong nakakarinig ay kayang gawin kung ano yung napapakinggan niya.
Mhm. Depende na lang kung paano niya gagawin. Kung isa, Correct. alam mo yun, kung ibibigay niyo po yung puso mo sa ginagawa mo. Lalo na kanina nag-recording ako ng isang kwento. Alam niyo, habang kinikwento ko, nararamdaman ko yung sinasabi ko. Kasi yun po yung importante. Ganun din po sa pagiging speaker, no? Importante na nararamdaman mo yung sinasabi mo. So yun po, dahil sobrang na-absorb ko siya, kaya nga sa akin yung sabi na, voice acting is the art of, is real acting. Para sa akin, hindi yan real acting. Kasi pag sinabi mo acting, parang peke, no? Nag-aaka lang, umaarte ka. Oo. Sabi ko nga kapag nagre-recording siya, huwag kang umarte. Ibigay mo lang yung nararamdaman mo. Parang, kasi pag hindi ko nararamdaman yung sinasabi mo, hindi ko yan ipapasa. Napakahigpit kong director Ninong. Sobrang halos minumura ko minsan yung mga iba kong dubber. Hindi ko na direktang minumura. Parang gusto kong ilabas mo kasi pag kailangan may gigil ka sa ginagawa mo eh. Pag walang gigil, walang grit, no? Parang walang emosyon eh. Kaya ayoko nung mga katrabaho ko na pera lang yung dahilan. Kasi the worst motivation, lalo na sa voice acting, is money. And which is almost all, no? Yun yung nagiging motivation. Which ako, I changed the landscape of voice acting in the Philippines, Ninong. Kasi I'm a victim of, syempre, yung sistema ng kapuso, kapamilya, kapatid. So, kung hindi ka kapamilya nila, hindi ka nila bibigyan ng chance. Alam niyo, nag-train, nakipag-compete ako, sumali ako sa voice acting competition, ako nag-champion. Pero kahit na pala ikaw yung nanalo, kapag hindi ka malakas dun sa mga nauna, wala kang connection, hindi ka pa rin bibigyan ng pagkakataon. So sabi ko, when I will have that opportunity, so nag-create ako ng sarili kong company, ng school ko, ng recording studio, at very young age of 23. So sabi ko nga, why should I join them? Diba? Hindi kasi ako naniniwala sa kasabihang if you can't beat them, join them. Why should I join someone or something na ayoko? Ang prinsipyo ko dyan na, Ninong, alam mo, mga taga-UP, prinsipyo yan. Why should I eat my own shit if I can create my own food, di ba? Parang, instead of makipagkompetensya ako sa kanila and kumbaga, to fight in a piece of pie, why shouldn't I bake my own pie and create my own buffet? Parang the principle of, yung naniniwala kasi ako na the future is abundant eh. Yes. But But yung buhay ng dubbing, ako, alam mo, kasi si Director Gody Hernandez, kasama mo yan, di ba? Nakita ko kasi yung kanina. Ano talaga ang buhay? Nakakapagtaka, no? How you put life in that, behind that voice. Yung si Kapitan, ano yung sinasabi mong Kapitan? Kapitan. At biglang may mga sound effect. Nagulat ako kasi yung sound effect pala, ano yung bao na nasa may buhangin. Para talagang pag ikaw nakikinig pala ng radyo, kala mo yung may kabayo talaga. Anong buhay ng mga dubbers? Kwento mo nga kasi Iba-iba po. oo. Kasi hindi lang po dubber ang tawag sa mga voice talent. Yung mga dubber kasi, yan po yung mga gumagawa ng telenovela, yung from Spanish to Tagalog, or mga anime from Japanese to Tagalog. So dubbing is duplicate. Ang ibig sabihin po ng dub or yung pag-duplicate ng tape nung araw, 'di ba? May tape na yun po yung original na dubbing. Pero ang tamang tawag po diyan ay ADR or automated dialogue replacement. So, ang goal po dito sa ADR ay para maintindihan yung sinasabi ng karakter at mas bigyang buhay sa lokal na lengguwahe. Yung karakter. Kasi kung subtitle yan, napakahirap magbasa habang nanonood. Unlike kapag dubbing, alam mo yon, depende sa dubber kung magaling. Kung usually, talagang dapat kinakast yan. Ibig sabihin, mas binabagay yung boses doon sa particular na karakter. Katulad nung ginawa namin, yung Meet Your Garden, which is my mentor, Sir Danny Mandia, Sir Direct Danny Ledesma Mandia, ang nagsimula actually ng new approach. No? Ang tawag ko nga sa kanya, the father of modern dubbing industry. So, siya lang naman ang nagsimula, halos lahat na naging director at utang ko sa kanya yung pagiging director ko din dahil binigyan niya ako ng chance na mag-dub nung ako ay
mga 18 or 19 years old. So siya lang talaga yung nagbigay ng tiwala sa akin pagdating sa dubbing. So doon na po nagsimula kasi working student po ako sa UP, second year college. So parang naging part-time student na ako, ng full-time akong dubber dahil sa dami. Ito naman po sa picture na yan, si Tita Lucy Quinto naman yan. Siya yung Oo. queen of dubbing sa mga pelikula, tsaka sa mga telenovela rin. Yan, nagkaroon din ako ng chance to dub sa mga movie nila, mga iba-ibang artista. So siya talaga ang queen of dubbing sa Pilipinas. Si Wow, ang galing. Lucy Quinto, ang pangalan ni Aha. Tita Lucy. So, paano ba ang buhay? Like example, believe ako pag bigkas ng mga karakter, kala mo para rin yung local no? Yung pinag-aaralan niyo ba yan? I mean, is that easy Actually, yung Yun po tinuturo ko sa workshop ko. For the past 15 years, ako lang po ang nagtayo ng voice acting and dubbing school sa Pilipinas. So, literally 80% ng mga dubbers sa Pilipinas na bago na nakapasok ay galing po sa school ko. Yung Philippine Center for Voice Acting na ngayon ay Voice Acting Academy Philippines. So, for the past 15 years nino, mag-anniversary na ako ngayong October 25. Anniversary po ng aking 15 years na po ang Creative Voices. So we have produced more than 3,000 graduates and about 300 are active sa dubbing, sa broadcasting, mga DJ, reporter. Marami pa pong iba. So I'm so proud of my yung mga products ko kasi sobrang ang dami na po naming natulungan na rin. But Cholo, ang yes. one thing okay, sa panahon natin ngayon, no, sa pandemya ngayon, alam natin magkakaroon tayo ng online teaching for mga teachers. Ano mga tips na pwede mong ibigay na ako ay teacher, meron nga akong camera, but how do I maintain or how do I sustain, yung boses? Kasi hindi ka naman, kung halimbawa paus ka, paano ba yung mga tips mo? Ikaw, paano ka nangangalaga ng iyong boses? Kasi alam ko maraming kang kasama na dyan. Si the man with the golden voice behind ABS-CBN, of course, si Peter Musngi, no? Of course, yung DCRH, alam mo naman, si Dennis Altentor. Yan, Dennis yung mga Antenor kaibigan. po. Antenor. Marami rin voices yan, marami rin iba-ibang boss yan, no? Paano ba? Ano ba ang tips na pwede mong ibigay? Alam nyo, for the past 15 years, nagtitraining po ako ng mga teachers kasi nakaranas po ako noon na mamaos ng 2 buwan, Ninong. So imaginein mo, ang buhay ko, boses, tapos wala kang boses. So na-realize ko, bakit nga naman, di ba, ang katawan ng tao, we take good care of it. Mula ulo, buhok, mata, bibig, ilong, tenga, di ba? Pero yung boses natin, hindi natin pinapangalagaan. So nagsulat po ako ng libro, Voice Care for Teachers, kasi nga, sa mga trainings ko po sa buong Pilipinas sa DepEd at sa mga iba't ibang school, meron po ako kasing program yung Voice Acting for Effective Teaching. So instead na, di ba, class, good morning. Hello class, good morning. Alam mo yung parang performance level na rin ng mga teacher. Lalo na ngayon, online. Pakahirap. Halimbawa po, actually nakatingin lang ako sa camera. And this camera is mirrorless camera. So mapapansin niyo yung difference ng quality talaga. So and even the microphone na ginagamit ko ay this is a condenser microphone. So maganda rin po yung tunog. So kailangan syempre kino-consider din yung bilis ng internet. So yun yung problema ng Pilipinas. Kasi lalo na ngayon mag-o-online, ang pinaka-problema hindi teacher kundi yung estudyante. May kapasidad ba sila? Kasi unang-una data ang ginagamit mo dito. Kaya nga sabi ko, meron akong sinasabi na dapat sa January na ituloy lahat ng klase. Wala munang klase ngayong school year na to kasi hindi pa naman handa Tapos parang walang pakialam yung DepEd sa mga ordinaryong tao na hindi kakayanin yung online na teaching. Kasi nga, unang-una, lalo na sa probinsya, wala namang internet diyan. 'Di ba? Lalo na sa mga bukid. 'Di ba? Hindi naman lahat merong cellphone o cell site. So, those consideration and I think it's 80% ang walang internet ngayon sa buong Pilipinas Pero but going back to the teachers, Cho,
how do I, if I'm a teacher and I'm going now online, how do I train myself? Let's say, for example, yung presentation, yung voice. Kasi Ayan. tama yung sabi mo eh. Kasi kung halimbawa ang voice mo ay monotonous, eh baka tulugan ka ng estudyante. Kunyari, picture lang nila yon. Alam mo naman mga estudyante, marami ring ways na how ngayon- to Lalo manipulate. na ngayon, ah. Ninong, kasi hindi mo naman nakikita yung mga tinuturuan mo. Usually, Correct. minsan pag nagpe-present ka, yung PowerPoint presentation mo lang yung nakikita mo eh. So, Oo. para sa akin, you must literally not just act, but feel that people are watching you. Like ako, Ninong, sanay ako sa crowd. Sobrang, I can say, kami nila TJ Lanot, nila Lloyd, nila Ian Barcelona, pag kami nasa stage, talagang we own almost lahat ng gymnasium, not just the stage. So talagang ganun ka-powerful. So katulad ng pagsasalita ko ngayon, hindi naman po ako na, alam nyo, Sir Butch, simula po ako ng ako. Di ba? I project that as if I'm in front of a lot of people. So Yes. even sa mga webinars ko, Ninong, hindi mo na itatanong, I have done more than 10 webinars. I have more than almost 1,000 graduates in 2 months on voice acting, on developing your own home studio, how to use Audacity. So ang dami pong mga nag-participate. And take note, Ninong, free lahat yon. Sanay ako for the Wow, past galing. 15 years na binabayaran ako na 15 or 10,000 per student. So, Oo. sobrang dami kong mga natulungan at naturuan. So, ngayon, we created this community called the Voice Acting Project led by Richard Abalos himself, which is a former OFW, now entrepreneur and also into voice acting and hosting. Yan. Nung saan Pero yun Cholo, bilib ako talaga sa iyo. Alam mo, nakasama mo ang ating Dear Tia Deli. Yan. Naging Diba? ano po tayo. Tama ba part yan? of the show niya. Si Tia Deli ba yan? Ang nasa Yes, nakaupo. opo, Ninang, si Tia Deli Magpayo. Siya po ay naging isa sa mga mentor ko nung ako ay nagsisimula sa radyo. Yung pinaka-mentor ko po talaga dyan, yung katabi ko, si Eloisa Cruz Canlas, also known as Lola Sela. Sadly, wala na po silang dalawa. So, hindi po Oo. totoong pag nasa gitna ka, ikaw daw ang unang mamamatay. So, Oh, yan pero po ang mukhang marami ka pang gagawin yung nasa gitna daw, marami pang mission eh. Hindi naman pwedeng tawagin masamang damo, no, di ba? Hindi ba? Ayan, Ninong, yung... Yung Ay, si Tia Deli pala ay si Tia Deli Magpayo ay tiya ni Bong Magpayo ng Sweet Corner. Tanda mo, pag anong nakilala ko yan si Bong Magpayo ng Sweet Corner, sabi ko, Bong, kaano-ano mo? Opo. Tiya ko po si Tia Deli. Okay. At nagtrabaho ka rin ka pala sa ABS-CBN. Anong Yan po year talaga ito? ako mula 1996 hanggang 2001. Kasi 2001 po, punta na ako sa... Kasi year 2000 po, nag-travel ako sa Southeast Asia tsaka Japan. Because I became part of the Ship for Southeast Asian Youth Program. I am the youngest delegate during that time. So, after graduation ng college, I took up master's degree. While taking up master's, nag-travel ako sa Southeast Asia for 2 months. Nag-aral kami sa Japan. So, ang dami ko pong experience doon. Doon po lumawak yung pananaw ko sa pagdating sa mundo. Na-realize ko hindi lang pala Pilipinas ang pwede kong galawan, kundi ang buong mundo. So, I had this mind of global mindset, no? So, sabi ko nga, we have to have this global mindset, but we have to do it locally. So, Yes, that's true. So you've been together with, again, I'm really honored. You've been with Francis Kong's fifth Achievers Leader actually, Seminar. maraming beses na rin kami nagba-back-to-back sa mga talks niyan. Ilang beses na rin kami nagkasunod. Alam mo yung parang Oo, galing. when you are going to speak right after a Francis Kong, my God, alam mo yung expectations sa'yo, ewan ko na lang. But, sabi ko nga, you don't have to compare yourself with them, of course, very well respected. And you don't have to be better than them, but you have to be different from them. Yun yung principle ko eh. Hindi ko kailangan makipagkompetensya. Sabihin nyo, mas magaling siya, edi mas magaling siya.
Hindi naman ko naman sinabing magaling ako yan. Sinasabi ko lang, gusto ko kayo mas maging magaling sa akin. So kaya nyo ako Yeah. kinuha dahil magagalingin ko kayo dahil may alam ako na hindi nyo alam at may alam din kayo na hindi ko alam. So pwede tayong mag-share. So yun yung Yeah. prinsipyo ko ngayon. Oo. Hindi walang monopolyo ng galing at talino. Saka wala naman po Totoo yun. nagsimula na magaling. Nagsimula lang sila kaya sila naging magaling. Correct. Pero ako, naniniwala ako yung sinasabi nga na iba, yung ang nakakakita na hindi nakakakita ng iba ay siyang kikita. Di ba? Yan ang very, very popular line ni Carlo Calimon. Ako, yan eh. Parati niya sinasabi yan sa seminar, no? So, si Cholo ngayon, ano na ngayon? Sino na si Cholo? Yan. Mukhang nagpunta ka rin sa Hagay Institute. Yeah. Mukhang may kilala ako. Marami tayong kakilala na nagpunta rin dyan sa, nasa Hawaii, di ba? Actually, it's a evangelism school, but it's actually a leadership school. But most of Oo. my classmates, mga pastors, mga head pastors, mga head ng mga ano nila, churches. But me, hindi naman ako religious na tao eh. Sabi ko, ba't ako nandun? Mm. But I'm so godly to the point na talagang lahat ng ginagawa ko I dedicate it to God first. So, everything follows. Sabi ko, hindi man Oo. ako katulad ng iba na alam mo yan, parang nagpi-preach or using verses in Bible. Pero ako, naniniwala ako, you live like Jesus, no? Parang, kumbaga, what if you are, di ba? Jesus Christ, if ever. So, ako naman, sa mga naniniwala at sa mga, iba-iba kasi ang relihiyon sa mundo, Ninong eh. So, lahat nire-respeto ko lahat ng mga paniniwala, mga belief na yan. Kasi nag-aaral din po ako sa Malaysia, sa Indonesia, sa Brunei. So alam ko yung mga konsepto, prinsipyo ng mga Muslim, no? Lalo na marami akong member sa Marawi at ilan sa mga tinraining ko, mga taga-Basilan, taga-Tawi-Tawi, taga-Cotabato, mga kabataan. So sila po yung pinaka-active na voice of the youth, which is also I am the founder. So, Ito yun. pinapakita ko ngayon, Nacho, si Peter Musngi. Okay. Yes. How does it feel to be with this guy? I mean, this is the voice, the golden voice, no? I mean, ikaw ba nagagaya mo ito si Peter po, Musngi? sobrang ini-idolize ko pagdating sa pag-voice over. So naging boss namin siya sa ABS nung araw kasi nag-DCMM din po ako. Pero wala naman siyang ganung oras makipag-usap sa mga tao, no. Talagang mostly sinusubaybayan ko lang yung mga ginagawa niya or voice over. Pero sabi ko nga, hindi naman kasi lahat mayroong biniyayaan ng ganong kagandang boses eh. Pero lahat ng may boses, pwedeng mag-create ng ibang boses. So, ang pagiging voice artist po, ay walang pinipiling tao yan. Kahit na sabihin mo nang hindi ganong kagandahan ng boses mo. Kasi at the end of the day, you become what you think, no? So, in voice acting, it's more on characterization. So, ano ba yung character na pinoportray mo? So, when you feel it, you become the character. So, it's easier for you to do the voice. Parang yung ginawa ko po kanina, yung shifting ko napakabilis. Ganon din po yung personality natin. You are what you say and you are what your voice. So ibig sabihin, yung boses mo, yan yung kumbaga, yan yung pinakamahalagang instrumento mo para makilala ka ng tao dahil through your voice, you can say your kumbaga, mind, you can tell the world who you are, you can share your ideas, concept, principle. So kung paano kung ganyan yung boses ko, sir? Maniniwala ka sa akin? Di ba? Alam nyo kasi, ang totoo niyan, ganito talaga yung boses ko. Pinoproject ko lang. Oo. Di ba sir, yun yung point ko eh. Pero marami kang nagagaya, Cho. Alam mo, there was one occasion na talagang halos nagkanda iyak-iyak ako sa tawa. I think, we were on the road. Papunta tayo ng Bataan. Okay, remember the time? Ikaw ay awardee ng Go Negosyo sa Bataan. Go Negosyo forum natin doon. Actually, tawa ako ng tawa kasi alam mo yung biyahe natin although mahaba-haba pa rin ng araw, no? Kasi but ako nagulat ako sa iyo kasi ang dami mong pinersonate nakatalikod lang ako pero alam ko kung sino yun magbigay ka nga ng sample naman. O halimbawa si dating Pangulong Fidel V. Ramos. So paano yan? Yo, sige nga. okay, game.
Well, Oh. first of all, mabuhay ang sambayan ng Pilipino para sa Philippines 2000. Thank you. Mabuhay ka, Butch, dahil ako naniniwala. Ikaw ang pinakamagaling na guro sa franchising. Kaya ako magpa-franchise na rin. Magpa-franchise ako ng tobacco. Thank you. Mabuhay. Oh, sino pa mga favorite mong character, Jo? Na yan. talagang Actually, hindi ko na po ginagawa to dahil marami na ako naturuan na mas magaling pa sa akin. Pero pinakagusto ko talaga sila Fernando po, Eddie Garcia, Babalu, si Dolphy. Oh, yan. Unahin natin Oh, si sige. Dolphy. Si Oh, Babalu. sige. Ano yung kay Dolphy na yung Banayad umiinom whiskey. siya? Banayad whiskey. Yan. Yung mga ganyang banayad whiskey. Okay, si Dolphy, pasok. Siya. Oh. Si Dolphy to. Ikaw ba'y nalulungkot? Walang makausap. Huwag magalala. Magbanayan. Whiskey na. Masarap to. Sarap. Ganon. O, si Babalo. Oy, si Dr. Carl Balita nanonood. Okay. Hello, sir. Tumatawag Ayan. yun si Dr. Opo, Carl. umorder na po ako ng 2 sako ng bigas. Tinutulungan natin yung mga kaibigan nating taga Mindoro, no, yung mga Oo. Sino pa yung gagayain mo? Sino pa yung Babalo pwede po. mong gayain Ito, ngayon? Si Babalo, Oh. sabi niya. Ano ka mo? Ang lupit mo eh. Sabi ko, ano sabi mo papasok eh? Yung pala palabas, hayop ka. Niloloko mo ko eh. Hayop ka. Lupit mo. Ganun po. Pero Tapos ang gusto ko talaga yung original probinsyano eh. Sino ba yung original probinsyano? Yan. Si Fernando po Fernando Jr. po. Si FPJ nga. sabi niya ganito. Masasabi ko lang, sino ka man? Nasaan ka man? Wala nga naman harap. Walang tunay na samahan. Iba namin pinagsamahan. Walang iwanan. Tandaan mo yan. O sino naman yung mga panay lalaki lang ba na nagagaya ni Mr. Ni Cholo or may Kasi babae ka usually rin? po, meron naman matandang babae, mga ganon yung Ay, apo, mag-ingat ka. Baka mapahamak ka, apo. mga ganon. Okay, si GMA. Ay, ang saya dito, no? Ang nangyari dito, no? mga ganon. Alam niyo, Ninang, sa totoo lang, kaya ako yung ginagawa, pang ano lang yan, pang attention getting ko lang talaga. Aha. Hindi ko rin naman talaga siya kinarir kasi alam ko na may limit lang yung pagiging voice talent eh. Unlike kapag motivational speaker ka, kapag trainer ka, unlimited yung potential mo eh, no? Kasi Oo. yung mga voice talent talaga nalilimit kami sa loob ng booth. So, not unless you are an entrepreneur or not unless you do something outside the booth, much better. Kaya nga yung mga iba kong kasamahan dito, sabi ko magnegosyo din kayo kasi kung hindi, pag wala kayong project, edi gutom din kayo. Mahirap yung umaasa lang kayo sa mga network, sa mga director. Katulad ngayon po, wala nang dubbing sa ABS-CBN, which I'm a former dubbing director of Hero TV, Cinema One, Tag. So, ang dami ko na rin pong na-direct dyan ng mga anime, mga Korean novela, mga Yeah. movie. But Cholo, I noticed that you really you're an admirer of great leaders like Yes po, the Prime Minister ng Malaysia. Mahathir Oo. Mohamad. Si Tongko. Oo, si Tungko, Mahathir. ilang beses na naging ano yan, no? But ano ang nafi-feel mo that now you are with these people, we are surrounded by positive people. Anong feeling ni Cholo? Ganyan. Diyan po sa picture na yan, Ninong, I trained mga Malaysian youth, no? I was invited by Malaysian University to train. And then I was asked in, and I also had a chance to meet the former Prime Minister, Mahathir Mohamad, because isa po siya sa mga iniidolo ko talaga ng mga great leaders of this. He's still the former na. He's still a prime minister now, no? Hindi na po, I think nag-resign na po siya actually. hindi na. Nag-ano Medyo po may siya, edad na rin nanalo, siya, pero no? matanda na rin kasi. He's almost 96 years old, mga ganun po yung... Yeah, right. almost 100. But, But very smart pa rin, very sharp pa rin yung isip niya. Pagkausap mo, kala nyo mga 60 years old lang. So ganun siya kagaling. Saka napakaganda ng vision niya sa Malaysia, which is, I think, we also had those leaders in the past. But then again, alam naman natin yung mga nangyari.
So let's not talk about politics. Alam, may ganyan. Pero the point is, I always believe that our country still have hope. Kung lahat ng mga tao will have this pure-hearted na never na personal gain or interest ang mauuna, kundi selfless sila sa service. So, may mga ganun naman po na mga leader, kaya lang hindi lang nananalo dahil alam niyo ang problema kasi kapag ang binoto yung mga kilala lang, hindi yung mga taong merong nagawa. Magkaiba kasi yun eh. Kahit na anong galing Tell mo. me, ito, kasama mo na si Mr. Dennis. Siya rin yung voice behind the DCRH and ang dami, no? Pati yung mga ads, no? Ng mga radio stations ng RH, no? Yeah, si Sir Dennis Antinor po is also my partner with Creative Voices ngayon sa mga trainings namin. We just held this the Voice Masterclass with Dennis Antinor. He is also known as the official voice of the Philippines. Bakit? Siya lang naman ang naririnig mo lagi sa DZRH, no? Yung Manila Broadcasting Company, DZRH, yung boses ko. Oo. Sobrang magka-boses nga sila ni Peter Musky kung papakinggan ninyo. Pero idol niya naman si Sir Peter. So naging boss niya yan dati sa ABS-CBN sa Dagupan. So maganda yung kwento nila eh, no? So anyway, so a mentor, mentoring a mentee now becoming a mentor, and you are now mentoring a lot of people, di ba? Parang totoo po 'yan. Parang you're passing on your legacy, no? Para bang sinasabi natin your voice will not remain with you, but you're leaving a voice of legacy, di ba? Parang Actually, ganun ba 'yun? More than the passing the legacy, it's making yourself obsolete so that you can do more things rather than doing the same thing na paulit-ulit mo ginagawa. And for me, Ninong, no, success without succession is nothing. So it doesn't matter kung gaano kagaling, katalino o kahusay. Kasi at the end of the day, ihinto naman tayo sa mundong to eh. Yun po yung naging problema sa industriya namin, Ninong. Walang mga dating voice talent o mga veteran voice talent ang nagkaisip man lang na i-share o i-train yung mga susunod na generation. It took me, di ba, it took me years bago pa silang magsimula. Kasi nung nagsisimula ako, wala akong makita na magtuturo sa akin. So ang ginawa, tinuruan ko sarili ko. Total, pag tinanong mo yung ibang voice talents, sabihin, sir, paano mo binababa yung boses mo? Sasabihin sa'yo, galing yan sa bayag, pare. Yung bayag. Parang, come on. Can you explain to me scientifically? Yeah. So, doon mo makita yung difference between a talent and an artist, no? Kasi when you are a talent, you just do it for money. Literally, pera-pera lang talaga eh. They don't care kung magtuturo sila o share nila. But They just importante, do Cho, you're professionalizing the industry. You started that, no? I mean, I actually disrupt the voice acting industry because during that time, ako ang kauna-unahang online voice talent. I'm selling my voice online since 1995. Nagsimula na akong ibenta yung boses ko sa internet. Although hindi pa ganun ka-powerful yung internet at konti pa yung mga bumibili ng boses sa internet. Pero ako po ang kauna-unahang Filipino na nasa online na nagbebenta ng boses sa internet. Actually, dyan po talaga ako nagkaroon ng maraming opportunity, no, na kumita, at doon ko sinimulan din yung Creative Voices. Kaya ang branding ko, Creative Voices, the voice of creativity. Basta Boses, Creative Voices, the first and only online voice-over company in the Philippines. The first and only. yes. Why? Because And I must congratulate you because you also won the National Book Award in 2017. Yes, po, Ninong. Talagang natutuwa rin ako sa iyo kasi you have time to write and you have time and you never paid for this award. I mean, this award is so Yes, po. prestigious, di ba? Actually, Manila yan po. Book Circle and National Book Development Board and Yan, Ninong. the Manila Quality Circle yan no? Actually, ito po ay binigay ng National Book Development Board. Yes. Tapos, That is a precious award. Actually, I this must is the congratulate. highest
award for Filipino authors. Yes, that's true. Lahat. And you became you still have time to become a JCI president. Opo, actually, JCI Makati yan, ha? Kagagaling ko lang, I am the past president 2018 of JCI Makati, which is almost synonymous to JCI Manila. So, yung sabihin, JCI Manila is the richest JCI chapter in the Philippines. So, ang hirap kasi pag, alam mo yun, papantayan mo yung Manila tsaka sa Makati. Pero I believe we have the same principle naman. We are the same organization. Ang nagkaiba lang yung Makati tsaka Manila. Sabi ko, if you will ask ordinary people, what's the difference between JCI Manila and JCI Makati? Ang sagot nila, wala. Except yung pangalan ng lugar. So ngayon, in the mind of other people, in the mind of people who doesn't know JCI, so sinong mas mayaman pakinggan at tignan? Anong sagot niyo, sir? JCI Manila o Makati? Siyempre, yung Central Business District. Di ba Makati? Diba? So I Makati. bank on the brand of Makati, not the JCI. So Oo. tinaas ko po yung kumbaga value ng JCI Makati, which I did because Ninong, hindi niyo na itatanong, namatay yung organization namin. So pumalit ako without me knowing na magiging president ako. Tinanggap ko siya kasi I love JCI so much. I love the principle. One of our greatest principle, Ninong, kasi our creed in JCI, we believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. So lahat po yun, ini-imbibe ko sa pagkatao ko, sa buhay ko, na economic justice can best be won by free men through free enterprise. That's why in Go Negosyo, when I became a part of Go Negosyo, yun ang ginagamit ko na principle, na lahat po ng tao may pagkakataon na maging maunlad, no? Oo. Sa pamamagitan ng kanilang sariling sikap at kanilang talento at kanilang idea. So, yun po, napakalaki na naging contribution ko sa JCI Makati. And because of that, from zero to hero kami. Nanalo po kami ng Best Chapter Awards, Best New Chapter. Yung nilaunch ko yung JCI Bataan. Ako po yung founder ng JCI Bataan. Last Wow. year, we won the Best New Chapter. So we've won so many awards last year sa National Convention ng JCI Philippines. And it's Galing all mo. because of my vision, Vision 2020. Ninong, isa lang ako nag-start noong 2018. Nawala lahat ng member. Kasi na politika nung iba, tinanggal ko. So sabi ko, let's have a clear start, no? So ang mga ni-recruit ko, sila Joey Garcia of Ray Ray Ken, Lance Tan of Lakbay Museo, and the rest na mga 99% po ng ini-recruit ko are entrepreneur. So Yes. alam niyo naman mga entrepreneur. So doon lumaki kami hanggang sa naging 200 strong na po ang JCI Makati. Even Dex Villamin of DV Farm is our member. And a lot of other entrepreneur na CEO, karamihan po. And because of that, we created a lot of other businesses through our partnerships. Yeah, but alam mo, believe ako sa'yo kasi ang lakas ng fighting spirit mo, no? You organize things, you really work according to your principle, you are so passionate, you can face anybody, like CNN, this is Michael Diakin, right? Of Si CNN. ano po yan, si Jimmy Cricket. Si pangalan. Ito, sino ito? Parang namumukhaan ko ito. Ito yung, di ba yung, Ano po? Pangalan yan? sino nga ito? Si James. James, meron yung kapatid niya si Michael, yung 911. Ano yan? Yung James Deacon. ambulance. Si James Deacon. Deacon. Sa studio ko yan, sir. Oo. So, eto, you're now part of this JCI and I really salute you guys. Talagang ang galing nyo. Talagang you really service to a lot of people, no? So, eto naman, anong ginawa ni Cholo during pandemic? Mukhang na-lockdown ka at naging farmer ka. Cho, Opo. ano yan? Actually, Anong ginawa may mo? kapartner ako dyan, si Kishore Pat Trimonian. We started that
ang sabi ko, gumawa tayo na urban gardener. Kasi Oo. meron kaming space doon sa likod ng building na sa subdivision namin. So sabi ko, taniman natin. Ayan. So, ayan. Ngayon, nag-harvest na sila. At actually, may ilalabas po akong video dahil nakakatuwa. For 2 months, ang dami namin. Halos lahat ng gulay sa bahay kubo na itanim namin. Literal. Wow, believe ako sa iyo. Para bang paano mo na I mean, you are really anong feeling mo nung na-lockdown tayo nga pala? Marami kong tinatanong Na-shock ka ba? Actually, Ninong, Or- napakagandang tanong yan. Ako ay hindi na-shock dahil January pa lang sinasabi ko, we have to lock down. Nagkaroon po ako ng anxiety attack nung nalaman ko sa Wuhan. That was second week of January. Talagang sabi ko, why I'm feeling this? Kasi Ninong, futurist po ako. I'm a visionary. I create the future now. Ganun ako mag-isip na that's why if I will get away from other people, I know because I will not work with them anymore. Kaya 'di ba? Sabi nga, judge me to the people I avoid with, not with the people I am with. So basically, nakita ko po yung mangyayari. Sa lahat ng talks ko Ninong, recorded 'yon. Sabi ko, we have to close the country from China, especially China. Which is ginawa ng Vietnam, Cambodia, Papua New Guinea, New Zealand. Kasi nagsusunuran na sila, nagko-close. Pero dito sabi, alam ninyo, hindi naman kasi in-check yung kalaban, kundi yung virus. So okay lang yung in-check, pero virus hindi. But anyway, anong The point nangyari is- ngayon dito sa pagtatanim mo? Ayun po, Ninong. Napaghandaan ko naman kasi yung pandemic na to. Kasi Feb pa lang po, namimili na ako ng mga namin, supply namin dito sa Creative. Kasi hindi po kami huminto ng company. Hindi po kami huminto ng operation. Although nawala yung kliyente, pero the operation kept on working kami kasi wala namang lumalabas dito. Andito lang kami sa studio. So, sabi ko naman, para maiba lang, magtanim kami. Kasi nakaka-board na puro din webinar, nakakasawa din yung puro Zoom yung kaharap mo. So sabi ko, tara gawa tayo. Nagbe-burnout ba si Mr. Cholo Gonzales sa Zoom at sa all these webinars? Meron ka rin bang burnout? May burnout feeling ka rin ba? Nababurnout lang po pag hindi sensible yung kausap ko. Lalo na kung mga walang kwentang kausap. Yung mga ganun. Oo. Kaya So- pinipili ko lang po talaga yung kinakausap ko at yung mga taong nai-involve ako. Kaya nga ibig sabihin, pag wala na Yeah. ako sa isang organisasyon, ibig sabihin hindi na ako interesado dyan at kayo na lang. Total, kung gusto nyo, di ba? Ako kasi Ninong, I'm there to any organization to serve rather than to use it on my own advantage. Kasi hindi ko naman kailangan yan. Ako kailangan ninyo. May talento at skill ako na pwede kong i-share. May mga tao ako na kayang tumulong sa inyo. So, kung feeling ko napupolitika ang isang organisasyon, nagre-resign ako as in, out na ako dyan. I have my own organization. Yes, are we still live? Ayan. Wala yata kayo nung. Oo, mukhang alam mo naman sa atin pag sinabi nating internet, yan ang isa sa mga challenges ngayon. Okay. So,
Ganyan talaga ang buhay. Kumbaga, weather lang. Ang sabi ni Kuya Kim, di ba? But tell me, Cho, ano ang gusto mong, anong direction ni Cholo Gonzales ngayon? You are now a successful person. You are reaching your pinnacle of success. People are talking about you. Your niche is now a voice master, but a voice master with a difference. You have professionalized the voice industry. And people are now looking at, say, the franchise master is there. Ano ang wish mo sa mga tao ngayon na gusto mo magkaroon ng panibago? Basically ngayon, Ninong, no, na-equalize ng virus na ito yung maraming tao. Isipin nyo, kahit anong yaman mo, hindi mo mabili yung gusto mo, hindi ka makapag-travel. So, ganun din yung sa industriya namin na flatten talaga yung literal flatten the curve. May mga nauna, pero ngayon wala na. So ngayon, ako naniniwala ako only those tough people will make it and survive this tough situation. So ako, isa lang lagi ko nasa isip, Ninong, yung future, no. I do something today that my future self will always thank me for. But the question is the person you want to be doing the things you're about to do? Kung hindi mo naman, kung yung ginagawa mo ngayon at hindi nagsisynchronize sa gusto mo maging, itigil mo na yan. Kasi hindi ka magiging ikaw na iniisip mo dahil iba yung ginagawa mo ngayon. So, sabihin, kasi ito lang yung chance ko at ito lang yung opportunity na kumita ako eh. Then so be it, ikaw yan, buhay mo yan, hindi ko naman yan buhay. Pero one day, pag dumating yung time na sasabihin mo, sayang, nandun na yung opportunity, hindi ko pa kinuha. Regret will be the worst feeling and thing that you will feel when you get to your last quarter ng buhay mo. Kasi ang lagi kong dulo, Ninong, yung aking mausoleum eh. Yung tomb ko lagi kong tinitignan. Doon ako nakatutok. So bago ko dumating doon, bago ko ihimlay diyan, I'll make sure na lahat ng dadaanan ko, madadaanan ko. I'll make sure na even there's obstacle, I will change my direction but not my destination. Ang dami ng harang sa buhay ko, Ninong. Kaya nga ako ganito katibay. Alam mo yung salitang draft? Draft meaning parang design or draft your life. I draft my life. Yeah. Because through draft, I created my future, which is now. Draft stands for desperation, rejection, aspiration, frustration, and transformation. So lahat yan ang kagaling yung hugot ko, yung karga ko, na parang, dinaanan ko na yan ngayon pa kaya. Parang nagsimula akong wala ngayon pa kaya. So hanggat wala akong inaapakan at wala akong sinisiraan o wala akong literally na sinasaktan, hindi ako titigil. Talagang humarang ka, sagasa ka kasi daan ko yan eh. Ngayon pa na yung sitwasyon ng buhay ko, nagsimula ako sa wala, Ninong. As in zero. And aside from that, sabi ko nga, marami pong mga sa buhay natin, mga pinagdaanan natin na yun yung nagiging greatest motivation natin eh. Hindi ka you will not create change if you are not affected eh. You will not create change if you didn't get hurt. So that's why I'm doing this in my own industry, because I got hurt so much to the point na nakasulat yan sa libro ko eh. Na sabi ko, I will not do what they have done to me, but imbes na maging bitter ako, I will make them better. Better than me, di ba? Instead na maging expiration ako, I will make them an inspiration themselves. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, huwag ka lang humanga, dapat hangaan ka lang. So, pag hinangaan ka, ang tanong, ano yung dapat hangaan sa'yo, na kakaiba sa'yo, na sa'yo lang, na hindi ka na mananakaw, kahit na anong sabihin nila sa'yo. Ikaw yun. Exactly. So, But alam mo, may sinare sa atin yung ating kaibigan eh, si John Calug kagabi. Alam mo, mahal ka ni John, ha? Meron ka raw tinuro sa kanya na ang prinsipyo ay flagpole. yes po. Paki-explain nga yung flagpole, Cho. Actually, one of my pochology is the flagpole principle. Ano yung flagpole? Di ba sabi ng tao, pag hinihila ka, nasa taas ka. Okay lang hilahin, sabi ko, hindi ka naman hihilahin kung nasa baba ka eh. Pero ang maganda, kapag hinila ka, patuloy kang umaangat. Bakit?
think of a flagpole. Isa kang flagpole. Di ba? Ang flagpole, kailangan mong hilahin para umangat eh. Maaaring nasa baba ka pa. Pasalamat ka sa mga taong nanghihila sa'yo kasi itinataas ka pa nila. So kung ganun ang iyong perspective, ganun ang the way you see it, pasasalamatan mo pa yung mga detractors mo, yung mga mapanirang puri. Oy, thank you. Itinataas nyo pa ako. Kasi isa akong flag. At kayo yung nanghihila sa akin para umangat pa ako. Kasi hindi ka naman hihilahin. Kasi at the end of the day, they maybe hate you because they ain't you. But the best revenge is success and silence. You just keep on doing good things for other people. At the end of the day, hindi mo naman kailangan iangat sarili mo. People will tell people how good you are because good people will tell how good they are. But great people, other people will tell others how great they are. So yun po yung paniniwala ko, Ninong. Kasi kung good ka lang, oh, magaling ako eh. Pero pag ikaw great o dakila ka, someone will tell how great you are because of the things you have done for them. Yun po yung But you know, Cho, pinaka-important. with the social media now, marami kang nakakausap. Like for example, in my seminars, you know, yung mga ganun, may mga bata, yung mga teenagers, mga estudyante, na they feel so depressed dahil daw, minsan nga, may nagsabi sa akin, sabi niya, Kuya Bots, bakit to ganun? Sabi ko, ano, ang problema mo? Sa social media, anong problema sa social media? Ang dami yung nagla-like doon sa klase ko. Bakit ako 3 lang? Nanay ko, kapatid ko, yaya ko. Anong sabi ko, bakit ang buhay mo ba nagte-turn around dyan sa likes? Anong pananaw ni Cholo dito? I mean, alam mo, Ako, social Ninong, media ngayon, very relevant First yan of- di ba? First of all, ano ba yung purpose mo? Bakit mo pinost yan? O bakit, ano bang goal mo? Para mag-like lang? Kailangan merong kumbaga affirmation na tama ang sinabi mo. Marami nga dyan, walang kakwenta-kwentang video pero ang dami nag-like. Alam mo, ang social media, depende sa pagkatao nung nagpo-post. Yun yung kagandahan sa technology ngayon. It reflects what kind of person you are. Because before, you don't have a platform to say what's in your mind, what's in your heart. Now, pwede ka mag-rant, pwede mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin. But the question is, ano ba yung magiging epekto sa'yo nito? Ano yung magiging consequence ng gagawin mo kapag pinost mo ito? So kung hindi mo alam ang nangyayari, problema yan kasi wala namang pinipili ang batas eh. And Diba, remember, ignorance merong ngayong that can be a libel case. Yes. Whatever Actually, whatever you post, you must be tama po yan, responsible, Ninong. di ba? Ignorance of the law excuses no one. Ang dami Yes. ako, Ninong, ang dami ako, meron isang grupo ng mga, di ko na sasabihin, isang grupo na pinagpiestahan ako, Ninong. As in, Aba. pinagpiestahan yung pangalan ko. Alam mo namang naiinggit tong mga tao at kilala ko sila. Pero sabi ko, why can't you say that in front of me? Why can't you say that di ba, literally, sa akin? Kasi doon lang kayo pwedeng mag-rant kasi nga, nainggit kayo. Problema nyo na yan. Anong kainggitan nyo sa akin? Wala namang kainggit-inggit sa akin. I just do what I love. Basically, I just follow my principle, which is, with pureness in my heart, I will use my skills and talents to make other people better and happy with greatness and excellence. That's my mantra. Exactly. So anything Tama that doesn't goes into my mantra, my mandate, I don't care. Kahit bayaran ako ng malaki, Ninong, hindi ko yan tatanggapin. Kung hindi Totoo yan naaayon sa principle. That's true. But again, alam mo, it's a good advice, Joe. I mean, a lot of people are watching now. Again, gusto ko nga pasalamatan. Ang dami, no? Si Blix Bicolano, ito, mahusay ito sa marketing. Si Labueno Bautista Casas. Si Ofrace. Alam mo si Ofrace Ocampo, si Mr. Sicheria. Idol ko po Ang yan. Angel Francisco, idol natin yan. Pinakamabuting Si tao. Soriano Julian is also watching. But you know, come to think of it, no, yung ating social media, it really can ruin, it can help our lives, but it all depends on the person, di ba? Kasi ang daming tao ngayon, para bang may fake news, may fake, daming fake, no? May fake account. Actually, Ninong, karamihan naman ng nasa internet ngayon fake eh. Alam niyo kung bakit? Fine-fake mo yung yung picture mo, nag-iiba yung itsura mo. Yung mga TikTok ngayon, tapos maganda ka bigla. Minsan nakakapeke yung mga oy, ang ganda pag nakita mo, sana picture ka na lang. Alam parang ganon. Kasi kailangan ng mga tao ngayon yung mga instant gratification, kailangan may
Kumbaga, kailangan mo pa bang itanong sa ibang tao kung ano ba yan ang tawag dito? Parang kailangan mo pang humingi ng permission no? Or itatanong mo sa'yo, okay ba to? Maganda ba? Well, kung feeling mo maganda, edi post mo. Alam mo, at the end of the day, Ninong, no, para sa akin, sa mga nanonood, you have to accept who you are. You have to be true to yourself and to love who you are. Because that's how God created you. Hindi mo kailangan kung ano man yung baguhin sa itsura mo. Siguro, the only thing na pwede mong baguhin, yung katawan mo, kasi pwede kang magpapayat kung hindi ka ganung kapayat o kung malaki ka. Pero yung mukha mo, pwede namang maayos yan. Pero kung babaguhin mo lahat, hindi na ikaw yan. Kahit ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi ikaw yun. So, But you know, Cho, ako, Ninong, yung naniniwala. gusto ko lang ibalik yung ating storya para bang ikaw nga talaga yung isang halaman, isang plant who grows talaga, no? Yung talagang yung storya natin, no? Now, why is it that the plant always focus upwards, no? Kasi ikaw, hindi ka pumapansin ng mga detractors, hindi ka pumapansin ng mga nagpo-pull you down, but keep on growing and growing in order to be magnified, in order to give glory, lalong-lalo na to be a maestra, obra maestra ng isang Panginoon, di ba? And ganun talaga, believe ako sa iyo. I've been watching you Thank you po. from the time we met in when you in Gonigoso, Bataan, all the way up to your career. And really, I'm so pleased, you know, believe ako. Eto si Cholo, isang nakikilala ngayong voice master. So, final words, Cho, ano ang pwede mong iwan ngayon sa mga nakikinig, mga nanonood ngayon, at Siguro lalong-lalo na yung mag-final, boses? bago po ako mag-final words, gusto ko lang po i-share tong video na to. Okay. Ayan. Mahina ang sound. Ayan po, yung bago kong Okay. video yan, Ninong, na Maganda. Sana i-share Gawa. natin. Medyo mahina yung sound kanina, but pwede nating i-share yan later on. Maganda yan. Maganda yung ginawa mo. Dahil pati mga bata ay isang natulungan mo at nagawa mo ng, kumbaga, napasaya mo. Lalo na yung may mga sakit na bata, nakita ko dyan sa Ay, video. opo. Actually, Oo. lagi po. So, nag-ano again, po na- ano ang alam mo, ang nakikita ko ngayon kay Cholo ay si Cholo isang batang pinanganak ng mahirap na umangat ng umangat at taga Manila at lumaban sa kanyang prinsipyo at dahil sa kanyang pagka-idol sa mga eraser heads ay napunta sa UP at naging I mean, ang ganda ng growth mo, no? Believe ako sa iyo. I think your growth is towards that greatness and I'm really happy kasi Cho, pati anak mo is following your footsteps. I'm really happy. A young inspirational kid. Eto na. Another Gonzales. Kumbaga kayo yung Speedy Gonzales, no? Parang siguro nga ikaw yung second generation ni Speedy Gonzales. Okay? So, ano ang final words ni Cholo na pwede mong ibigay sa ating mga nanonood? Siguro, Ninong, bago ako magpaalam, gusto ko munang i-promote po itong aking Certified Voice Artist Program, no? Kasi for the past 15 years po, nagte-training ako na hands-on, as in training po dito sa school ko, pero ngayon online na. So, this will be the very first time na i-offer ko po to. For the first time, no, magkakaroon kayo ng Certified Voice Artist Program.
Kasi dito po sa Pilipinas, ako lang po ang kauna-unahang nagtayo ng voice acting school. Ako rin yung voice talent na may studio at ako rin yung nagtayo ng kauna-unahang voice talent or voice over organization, which is the CVAP, Society of Young Voice Artists of the Philippines. And aside from that, I wrote 3 books, no, yung Voice Care for Teachers, gusto ko maging voice talent, and my latest po is Voice Acting 101. And I also wrote a chapter dun sa voice acting, Art of Voice Acting ni James Alberger sa USA po yun. So I'm giving 50% discount off from 10,000, 5,000 na lang po. And we only have 30 slots left kasi may 20 na pong nakakuha. So this coming June 20, I will have my Certified Voice Artist program, and you will enjoy kasi sobrang gagaling po kayo dito. Lalo-lalo na sa mga teachers. Hindi nyo naman po kailangan maging voice talent eh. This is certification na you are a great voice artist. Magkaiba po ang voice talent at voice artist. Lilinawin ko lang. Ang voice talent po, they do voice over work for money. A voice artist do it for passion, for the craft, for the art. So there's a big difference. So once again, you will also have a free ebook that I'm going to give you worth 500 pesos. Launching ko June 12. So sa lahat ng interesado po, just look for my page, The Voice Master. So sa mga nanonood, punta lang kayo youtube.com/The Voice Master, and also sa Facebook page ko, The Voice Master. Ako lang po nag-iisang Voice Master sa buong mundo na makikita nyo. So, alright, ikaw lang ang thank you Voice po. Master official at wala nang iba. Yes po. Kasi lahat ng username Okay. po, ako rin may hawak. Mahusay ka and talaga. branded po Again, yan na nakatrade. Yeah. So Cholo, I'm so happy that nagkaroon tayo ng parang kwentuhan, na share mo yung Thank you po, Ninong. yung prinsipyo ni si Cholo Gonzales, isang bata na voice master, at hindi lang pala boses, meron kang voice of the principle, no? Meron kang prinsipyo na pinaninindigan mo. Importante po yan dahil VOP, ako, no? Oo. So Buhay po tayo ikaw sa ay prinsipyo. voice of principles, no? Hindi yung voice talent lang. So again, maraming salamat, Cho, Thank you and po. I'm looking forward to sana ma-interview ko rin yung inspirational kid na speaker, and so next round actually, siguro Ninong, father gonna and son. Gonna meet him soon. Sa ngayon kasi taga CSA siya, Colegio San Agustin. So grabe ngayon yung school kasi walang klase. Pero ganun pa rin yung bayad. 200,000 pa rin. Sabi ko, ano pa yan? Walang pinagkaiba yung offline and online. Dapat man lang 50% discount, no? So yung last word ko po, bank Ninong, ata yung bank walang offline no, parating online. So yan ang So last word ko po sa mga nanonood. Alam ko magaling ka, pero kapag nakasama kita, mas magiging magaling ka. Because availability and visibility are the best abilities. correct, Okay. correct. Thank you And, very much, Ninong. God bless you. So, thank you very much. I'm so thank you po. blessed God bless na you. ikaw ay nakasama ko ngayong hapon na ito. And by the way, tomorrow, Cho, isa na namang isang Young Agora winner, ha? Ang pangalan niya ay si Mr. Paco Magsaysay. Ano po siya ni The man behind Carmen's Best. Naku, ang ganda ng kwento nitong mamang ito. Ano, At kamag-anak po ni Sir excited Joman. siya. Oo. At, Basta mamagsaysay, magagaling. oo, talagang bilib ako dito. At alam mo, farmer at yung Carmen's Best. Ang ganda ng storya. So, makinig ho kayo. Alam niyo ho, itong BOK ay they share lives to enrich others' lives. No? So, yan ang ating ate. Kagaya ni Cholo, ay nag-share siya. No? Ang dami niya. Mga shinare niya yung principle niya, shinare niya yung kanyang adikain, yung kanyang experience as a frat member, at yung kanyang passion, yung voice. Yan. Okay? So, Cho, maraming salamat. And again, God bless and bless you all at lahat ng mga kasama mo, lalong-lalo na sa Voice Master, sa Creative. Congratulations, you're making Thank a you po. great and making us proud na Pilipino, kayang-kaya. Okay? Opo, Thank you, Cholo. Thank you. Bye-bye. God bless you po, Ninong. Thank you. God bless. Bye-bye.